Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kanya'y umay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mo
tama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y nananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y nagtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nalalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na daloy ng lubos-lubos. Hanap mo. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga sumusubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Walang imposible. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at patuloy na nag-aanyaya sa bawat isa na muli samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Kung sa Kanya nalalapit, sa Diyos walang imposible. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po doon sa mga napakaagang sumubaybay at patuloy na nanonood po ng ating programa sa mag-asawang ito mula po sa bansang Canada, kay Brother Israel Quinto at Sister Marilu Quinto, at ganoon din po sa inyong anak na si Chelsea, at ganoon din po sa ating kapatid na si Sister Lisa Villarico. Praise God. At sa iyong mga anak, Sister Lisa, ha? God bless po. Tama. Sa Diyos walang imposible. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Leo Rosas at sa kanyang may bahay na Sister Nene Rosas. At ganoon din sa iyong apo na si John Lee at si Hansel Rosas. Imposible, kung sa Kanya nalalapit. At mula po sa ating church, no, dito po sa San Pedro, Laguna, batiin din po natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Nisa Deligero. Praise God, purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Nisa, at kay Pastor Alfred Deligero, at sa iyong buong pamilya. Purihin ang Diyos na buhay. Hindi magtitiwala sa Diyos walang imposible. At mula po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, batiin po natin Sister Lynn Kalinawan Primero. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa lahat. Sabi niya, God is good all the time. Ganun din po sa iyo, Sister Lynn, at kay Andre. Excuse me. So, purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Becky Garcia ng BF Resort Drive. Ganun din po sa iyong pamangkin na si Kim at si Mary. Hallelujah! Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? At isang mapagpalang umaga rin po mula po sa Ligas, Bacoor, Cavite, kay Brother Lloyd Nebres. Good morning, Brother Lloyd, at kay Sister Aida. Ganon din sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Adrian, Lloyda, L.A., EJ, at si Lisa. Sa Diyos At mula sa Dasmariñas, Cavite, batiin din natin. Sabi niya, blessed morning, Pastor and everyone. God bless us all. Tugon po ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning din sa iyo, Sister Annalisa, at sa iyong mga anak, lalo kay Rihanna. Praise God, hallelujah. At mula po sa Montreal, Canada, batiin natin na isang mapagpalang gabi ang ating kapatid na Sister Beth Ramirez. At ganun din po sa iyong asawa na si Brother Ray Ramirez. Purihin ang Diyos. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos
Sambayanan po natin ang iba nating mga kasama, ang iba nating mga tagasunod at taga-subaybay ng programa para po sa pambungad na panalangin. At tayo po mga kapatid ay patuloy po mga kapatid patuloy po nating tatalakayin yung ating pong teksto, yung ating pong mensahe. Ngayon po ang ating pong mensahe, Super Rich God Part 2. Nasa ikalawang bahagi po tayo na meron pong hashtag na Are You Rich Toward God? Mayaman ka ba sa Diyos, kapatid? Hallelujah! Good morning, Sister Reyana Moreno de los Reyes. Hallelujah! Malapit sa Diyos, walang imposible. Kahapon ay sinimulan natin ang topic na ito, no? Nagbigay po ako sa inyo dalawang bagay kung saan nais ng Diyos na tayo po ay magsiyaman. Alalahanin po natin mga kapatid, hindi lamang po tayo dapat maging mayaman sa material na bagay. Higit sa lahat ay maging mayaman tayo para sa Diyos, no? Mayaman tayo maging sa mga bagay na nauukol sa ating pong buhay pananampalataya. Praise God. Ang teksto natin ay ating pong tinatalakay ay doon po sa San Lucas Kapitulo 12, talatay 15 hanggang 21, na kung saan ay merong isang tinatawag na mayamang hangal, isang sinasabi rito a rich fool man na nagsabi sa kanyang sarili na ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng mas malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang lahat ng aking mga pag-aari. Pero sinabi ng Panginoon, ano ang gagawin mo sa iyong mga kayamanan dahil ngayong gabi kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Kasi ang sabi ng mayamang hangal, no? Sabi niya sa kanyang sarili, magpahinga ka na, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Datapot sinabi ng Diyos, ikaw na hangal, hingin ko sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo'y mapapasa kanino kaya. Kaya nga sinabi rito sa talatang 21, gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So ito po ang ating pong mensahe ngayong umaga. Bago po yan, tayo po ay magtungo sa ating pambungad na panalangin. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sapagkat muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw. Muli ay iminulat ninyo ang aming mga mata sa umagang ito upang muli masilayan po namin, O Diyos, ang iyong kabutihan. Maranasan namin ang kapangyarihan at kami ay patuloy na sama-samang makapaglilingkod sa iyo sa pamamagitan po ng aming sama-samang patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na ngayong umagang ito ay pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, gabayan, turuan at sa katotohanan ng iyong mga salita. Maging bukas at maging malaya ang aming mga puso na ito ay aming tatanggapin bilang karagdagang kaalaman, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At muli maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay sapagkat ang salita mo'y laging mayroong taglay na kapangyarihan. Sinusundan ito ng mga tanda-himala at kababalaghan. Kaya't ngayong oras na ito, aangkinin namin ang mga pangakong nakapaloob sa iyong mga salita sapagkat ikaw ang Diyos na nagwika na ang salita mo ay hindi dumarating ay binabantayan mo palagi, Panginoon, upang ito ay magkaroon ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayong umaga, O Diyos, hayaan po ninyo na mas marami pa ang maabot at makarinig ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na maging instrumento, O Diyos, at sa gayon, Panginoon Diyos, ay maraming tao ang makakilala sa iyo
at magbukas ng kanilang puso upang ikay tanggapin nila, O Diyos, bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po, Ama. Inaangkin po namin ang iyong kapangyarihan at himala ay dadaloy sa puso at buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ako na iyong lingkod muli ay nagpapasakop. O Diyos, gamitin niyo lamang po akong instrumento at daluyan ng iyong kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. There is a victory. Glorify your name, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Alright, good morning sa ating kapatid na Sister Rose Tasipit. Isang mapagpalang umaga sa Sister Rose at sa iyong asawa na si Brother Romy Tasipit at sa inyong anak na si Ruru. Ganon din po sa mag-asawang ito mula sa San Pedro, Laguna. Batiin po natin Sister Becky Acuña Atendido at ganon din kay Brother Bob Yuson Atendido na mayroon pong prayer request. Sabi niya, please pray for me. Last time my creatinine and bond is high. May repeat exam ako tomorrow and I pray na maging normal yung mga result in Jesus' name. Amen po that. Praise God. Amen to that, kapatid, ha? Brother Bob, sasama natin yan sa panalangin, purihin ang Diyos na buhay. At ganoon din po ang kahilingan ng isang ating kapatid, Sister Lisa, para po sa kanyang anak na meron pong tinatawag dito, ano ba yung kanyang kahilingang iyon para po sa kanyang anak na matanggap po doon sa tinatawag na BTR. Praise God, para sa isang commercial. Hallelujah. Yeah, praise God. Sama natin sa panalangin. Ang gagawin, naisip lang kapusin. Okay, isang mapagpalang gabi dyan sa Canada, Sister Mems Tapulaw. Praise God. Ganun din sa iyong mga kasama dyan, kina Diana at kay JR Kalikdan at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Sa kasalanan, Praise the Lord. Kahapon po ay isang napakatagumpay na gawain po ang aking ginanap doon po sa funeral service ng mahal na ina ni Sister Jessie Castillo, sapagkat marami po ang tumanggap sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Marami sa kanila ang nagsuko ng kanilang buhay at tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Kaya salamat sa pagkakataon na tayo po muli ay nakapaghatid at nakapagdala ng maraming kaluluwa sa harap ng ating Panginoong Diyos. Isang magandang umaga po kay Brother Max sa Sardon, Tapulaw. Praise God. Mula po sa CAA Las Piñas. Praise God. Hallelujah. At ganun din sa yung mga kasama si Brother Max, kina Donna, kina Dayan Lee, at kina Daryl at Russell, at ganun din sa yung mga apo na sina si Kaina, Pen at Ken. salita ng Diyos ng Share na po natin ang ating programa. Praise God. Just press the share button at mag-host na po tayo ng watch party. At huwag kalilimutang makipag-engage sa ating talakayan, makibahagi po sa ating pong gawain upang sa gayon ay maging kabahagi po kayo ng gawain ito, mga kapatid. At huwag po ninyong kalilimutan mag-chat down. Praise God. Chat down below sa ating pong comment section box. Praise God. Pwede kayong mag-PM o magsabi po ng nais po ninyong sabihin para po sa ating pong gawain.
Okay, praise God. Kung kayo may mga kahilingan, isulat lamang po ninyo sa ating comment section box. So ano man po ang nais ninyo pong sabihin ay gawin po ninyo mga kapatid. Mahalaga po na tayo po ay nakikipagtalakayan sa ating pong gawain. At para naman po na kayo po ay makasiguro at makatiyak na ang inyo pong ginagawang ito ay hindi ho nawawalan ng kabuluhan at saysay, ay atin pong ipamuhay ang anumang ating tatanggapin, ang anumang ating maririnig, matututunan sa umagang ito. Wala itong katapusan. Okay, good morning po kay Sister Sharon Nicdao at maging sa iyong buong pamilya, Sister Sharon, sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po dito sa ating pong sa bansa po uling Canada, balik po tayo, praise God, kay Sister Chiki Nadia. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo sa Canada, ganoon din po sa inyong mga kasama dyan. Praise God, kina Brother Edson, kina Leia Rosas, at maging sa iyong mga tita at sa iyong mga anak na sina Isabel, Naj at Jed. Praise God. Kailan pa ba ito matatapos? At mula naman po sa St. Joseph Casimiro Townhouse, dito po sa Maynaga Road, batiin natin ang isang mapagpalang umaga po ang ating kapatid na Sister Alice Dacer Dorano. At ganun din ang kanyang asawa na si Brother Nap Dorano at ang kanilang anak na si David. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, pinatagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Tayo po ay magpapasimula na sa pagpapatuloy po ng ikalawang bahagi ng ating pong topic about super rich God. Hallelujah! Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay super rich. Ano po? Sapagkat sinasabi nga po, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng naririto sa mundong ito, maging ang mga tumatahan sa mundong ito ay sa Diyos nagmula. Anuman ang meron tayo sa mga oras na ito, yan ay galing lahat sa ating Diyos na pinaglilingkuran, sapagkat ang Diyos natin ay mayaman. Amen! Praise God! At kung mayaman ang Diyos, ang tanong po natin ngayon sa umagang ito, ang hashtag po, are you rich towards God? Mayaman ba kayo sa Diyos? Hallelujah! Dahil kung ang Diyos natin ay mayaman, dapat lang din naman na tayo ay maging mayaman. Pero anong klaseng yaman ang dapat nating tinataglay sa mundong ito, mga kapatid? No po? Ito yung pong yaman na kung saan ay hindi po masisira, hindi maluluma, hindi mabubulok. Yan po ang yaman na nais ng Diyos na ating pong pag-ipunan. Praise God! Hindi ho katulad nung kayamanan na sinasabi rito ng isang mayamang hangal na kung saan ay labis-labis ang kanyang kayamanan at sinabi niya sa kanyang sarili, kaluluwa ko, magpahinga ka na, magpahingalay ka, uminom ka, kumain ka, at matuwa ka. Praise God! Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi sa kanya, ikaw na hangal, sa gabing ito ay hihingi ng iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Kaya sinasabi rito, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Nangangahulugan bang ito, ang Diyos ay kontra sa pagyaman ng mga anak ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. No po? Subalit, sinasabi ng ating pag-aaral kahapon, ano ba ang ating pong, paano ba natin isasaalang-alang yung mga kayamanan, yung mga biyaya na labis-labis at sobra-sobra na ibinibigay sa atin ng Diyos. Malinaw po na binanggit ko kahapon, kapatid, no, sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na tayo pasaganain sa lahat ng bagay at higit pa, sobra-sobra pa sa mga iniisip at inaakala po natin at inaasahan natin upang
may magamit po tayo sa pagkakawang gawa o sa mabubuting gawa. Sa makatwid, ang labis na biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay dapat nating gamitin, mga kapatid, sa pagtulong. Ano po? Sa pagkakawang gawa. Dahil sinasabi po ng ating binasa sa unang Timoteo 6, talata po ay 8, ang magkaroon lamang ng pagkain at damit ay makontento na tayo upang tayo po ay hindi ho magkaroon po ng kakulangan o pagkukulang sa ating pong mga pangangailangan sa buhay. No po, praise God. Hallelujah. So sinasabi nga, ang isa raw pong nagpapanatili ng isang simpleng pamumuhay ay hindi kukulangin sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Tama po? Praise God. Hallelujah. Yung bang tayo'y mabuhay lamang ng isang simple, huwag naman po yung masyadong glaramoso. No po? Praise God. Kaya tayo minsan kinukulang, no? Kaya tayo minsan kinakapos dahil sa masyadong luho, mga kapatid. Hindi masama na tayo ay magkaroon ng mga pangangailangan sa ating buhay, pero wag naman po yung labis-labis at sobra-sobra. So paano tayo magiging mayaman sa patungo sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Kahapon po ay nagbigay po ako sa inyo ng dalawang nauna ko pong mga bagay na dapat nating kumbaga ay ipunin, no? Na pagyamanin sa ating buhay. Una, pagyamanin natin ang ating pag-ibig, no? Yan po yung binanggit ko nung una. Ikalawa, ay pagyamanin natin ang ating pong mga pananampalataya. So, ngayong umaga, tatlo pa ho ang aking nais na ibahagi po sa inyo, mga kapatid. Kung kayo po ay hindi ho nakapanood at hindi po ninyo narinig po yung unang dalawa, balikan lamang po ninyo yung mensahe natin sa ating pong YouTube channel, ha. Praise God, mapapanood nyo po roon yung unang bahagi, yung part 1 ng ating mensahe. Ngayon, nasa part 2 na tayo. Ano po yung ikatlo, mga kapatid, na sinasabi po rito ng ating Panginoon Diyos na dapat natin pagyamanin sa ating buhay? Ikatlo ay pagyamanin natin o maging mayaman tayo sa kaalaman ng Diyos. Kaalaman ng Diyos. Gaano na ba ninyo kilala ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, kapatid? Ha? Praise God. Sa banal na kasulatan, makakabasa po tayo ng ilang mga talata na sa atin ay nag-uudyok na maging mayaman tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Maging mayaman tayo sa kaalaman. Tulad po dito sa Kolosas 1, Gis, ang sabi rito, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yan po ang unang talata na nagsasabi sa atin na tayo ay dapat lumago sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ang ikalawang talata na nagsasabi na tayo ay dapat lumago ay dito po sa ikalawang Pedro, kabanatang 3, talata po ay 18. Ano ang wika dito ni Pedro? Ngunit lumago ka sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayan po, mga kapatid, malinaw na tayo ay dapat lumago sa biyaya at sa pagkakilala. Praise God. Hallelujah. Kaya, sabi ni Propeta Jeremias, sabi po rito sa kabanatang 9 ng Jeremiah, talata po ay 24, na ang tanging bagay na pinapayagan ng Diyos na ipagmalaki ng tao ay ang pagkakilala sa Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag ipagmalaki ng pantas ang kanyang karunungan, ni ipagmalaki ng makapangyarihang lalaki ang kanyang lakas. Huwag hayaang ang mayamang tao ay magyabang sa kanyang mga kayamanan. Datapwat ang nagmapuri
ay magmapuri sa bagay na ito upang siya'y makaunawa at makakilala sa akin na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kaawaan, kahatulan at nagsasagawa ng katuwiran sa lupa, sapagkat sa mga bagay na ito ay kinalulugdan ko, sabi ng Panginoon. So maliwanag, mga kapatid. Sabi niya, huwag niyong ipagmalaki na kayo'y marunong. Huwag niyong ipagmalaki na kayo ay mayaman. Huwag kayong magyabang na kayo ay, huwag niyong ipagyabang ang inyong mga kayamanan. Ang dapat ninyong ipagyabang, ang dapat ninyong ipagmalaki, yung kayo ay nakakilala sa Diyos. Yung kayo ay maraming alam tungkol sa Panginoong Diyos. Na siya ang Diyos na nagsasagawa ng kaawaan, kahatulan at katuwiran sa lupa. Kaya nga, mga kapatid, gaano ninyo kakilala ang Diyos? Marami sa ating mga kababayan, kilala ang Diyos sa kasaysayan lamang. Alam nila na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo ipinanganak sa mundong ito, na si Kristo matapos ipanganak, nagdusa, nagtiis at napako sa krus, na namatay sa krus ng Kalbaryo, at nabuhay na maguli. Hanggang doon lang ang pagkakilala. Kristo lang ng kasaysayan. Pero itong Kristong kasaysayan ito ay hindi lamang po siya kasaysayan, kundi siya ay Kristo ng karanasan. Mga kapatid, pwede nating maranasan ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kaya kung kilala ninyo ang Diyos ng labis, hindi kayo magkakaroon ng anumang alalahanin, ng anumang mga bagay na ipangangamba ninyo sa buhay na ito, dahil kilala ninyo ng lubos ang Diyos. Kung kilala nga ninyo ng lubos, kung kayo nga ay mayaman sa kaalaman tungkol sa Diyos. Hallelujah! Praise God! So paano tayo magiging mayaman sa kaalaman sa Diyos, mga kapatid? Sa pagkakataong ito, napakalinaw po ng sagot. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Diyos sa pagdarasal o sa panalangin. Wala ho yang ipinagkaiba sa isang taong hindi mo kilala pero nakilala mo, at sa pamamagitan po ng palagian ninyong pag-uusap. Sa pamamagitan po ng madalas ninyong salitaan. Ano po? Praise God! Ay doon mo labis na nakikilala ang isang tao. Bago po kayo nagkaroon ng mga kaibigan sa buhay po ninyo, nag-umpisa muna kayo diyan sa mga usapan, kilala na ng maigi, hanggang sa labis at lubos mong nakilala ang iyong kaibigan. Doon mo siya nakilala, marami ka nang nalaman tungkol sa kanyang pagkatao dahil madalas kayong nag-uusap. Madalas kayong nagkukwentuhan. Hallelujah! At yun po, maging sa ating Panginoong Diyos, ganun din po ang paraan. Kung madalas kang nakaririnig ng salita ng Diyos, makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung nais mong marinig ang Diyos, basahin mo ang kanyang mga salita. Mga kapatid, dahil sa tuwing tayo ay nagbabasa, ang Diyos ay nagsasalita sa atin. At sa pamamagitan naman natin ng pananalangin, tayo naman ang nagsasalita sa Diyos. At sa gayon, sa palagiang pagbabasa ng Biblia at sa palagiang pananalangin, doon natin lubos na nakikilala yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Sa kabutihan mo, Diyos. Good morning kay Mel Otico Manongas. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Mel Otico Manongas. At gayon din po sa inyong pamilya, sa inyong mga kasama dyan sa inyong bahay. At gayon din po kay Sister Lioby Palomares at kay Brother Rudy Palomares. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. At isang mapagpalang umaga rin kay kapatid na Mimi Perino Pundario at sa iyo pong mga kasama dyan, kay Sister Ellie at kay Sister Estrel Perino.
Purihin ng Diyos. At mula po sa bayan po ng Dasmariñas, Cavite, batiin din po natin si Brother Luisito Miquiabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Louis, at sa iyong asawa na si Ate Eloy Labis Miquiabas. Ganon din po kay Brother Fred Lopez na ngayon po ay nakikinig din po habang nagdadrive yata po ito. Ano po? Praise God. Dahil yan ay nagtatrabaho po, mga kapatid. Praise God. At ganoon din po kay kay Sister She Bransuela Bambalan at sa iyong buong sambayan, Sister She Bransuela Bambalan. Hallelujah. At mula sa bansang Canada, isang mapagpalang umaga gabi rin po kay Sister Marian Santos at kay Brother Leo Santos. Okay, ano po ba ang sinabi po ni Pablo sa Roma 11:33? Ang sabi niya dito sa Roma 11:33, o ang lalim ng yaman, kapwa ng karunungan at kaalaman ng Diyos, kung gaano katindi masusumpungan ang kanyang mga hatol at ang kanyang mga lakad na hindi maalaman. Tignan natin ang isa pang uri ng praise God, no? Yan po ang sinasabi po rito, mga kapatid, no? Ganon kalalim ang yaman at karunungan at kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, no? Ito ang dapat nating pagyamanin, maging mayaman. Kumbaga, mga kapatid, paano natin maibabahagi ang ating karanasan tungkol sa Diyos kung tayo ay walang kaalam-alam tungkol sa Diyos na ating pinagsisilbihan? Paano kayo makapagpapatuto? Paano kayo makapag-share ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay? Kaya, yan po, mga kapatid, ang dapat natin pagyamanin. Maging mayaman tayo sa kaalaman tungkol sa Diyos. Amen? Praise God. Ano po ang ikaapat na dapat nating pagyamanin? Sabi rito, maging mayaman sa buhay. Praise God. Maging mayaman sa buhay. Ano pong buhay na tinutukoy po dito, mga kapatid? Ha? Praise God. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, no? Ang Panginoon ay naparito upang tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ng masaganang buhay, hindi natin pinag-uusapan dito yung dami ng kasaganaan, mga kapatid. Sapagkat nangangahulugang ito ng mas mahabang buhay. Yung pong paglawig, paghaba ng ating buhay. Siyempre, alam natin na si Jesus ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yung pong tinatawag na eternal life sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus para sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Tanda po natin, sabi ng banal na kasulatan, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Praise God. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak na si Kristo Jesus. Hallelujah. Ngunit, ang buhay na walang hanggan ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung magiging malungkot tayo para sa kawalang hanggan. Ang kailangan natin ay kalidad, hindi ho dami. Kalidad ng buhay, yung quality of life, hindi yung quantity. Kaya't ang sinasabi ng Panginoon sa talatang ito ay maayos na kaginhawaan, ang buhay na hindi walang laman, yung pong hungkag na buhay. No? At yan po yung bang sinabi po ng isang, kung niyo pong naalala, yung sikat na artista, no, na hinahangaan si Miss Marilyn Monroe, Hollywood actress, na nagpakamatay at ayon sa kanyang suicide note na isinulat sa pamamagitan ng lipstick, anong sabi niya? My life is empty. Ang buhay ko ay hungkag, walang laman. Pero nung nag-imbestiga ang mga FBI, praise God, nakita nila na si Miss Marilyn Monroe ay isang sikat na personalidad sa Hollywood at nagtataglay ng maraming yaman. Pero bakit sinabi niya, my life is empty?
Bakit po? Dahil dito ang nagpapatunay, mga kapatid, ang basihan ng isang buhay na masagana. Praise God. Ang isang buhay na may mayamang buhay, mayroong mayamang buhay, ay hindi po ang kayamanan ng mundong ito. Hindi ang kasikatan ang nagbibigay sa atin ng kasaganaan ng buhay, kung hindi ang ating Panginoong Diyos lamang. Hallelujah! Aanin mo ang malaking yaman ng mundo, sabi nga ng banal na kasulatan, for what shall a profit a man if he gain the whole world but lost his own soul? Makamtan mo man ang kayamanan ng mundong ito, ngunit mapapahamak naman ng iyong kaluluwa. Ha? Praise God! Maging mayaman tayo sa buhay. Yung buhay po na tinutukoy dito ay buhay tungkol sa ating Panginoong Diyos. Praise God! Yun po yung buhay ng kasaganaan na sinasabi ng ating Panginoon, that I have come that they might have life and have it more to the full. Anong klaseng buhay? Buhay na kasama ang Diyos. Tandaan po ninyo, sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ni San Juan Kapitulo 15 that apart from me, you can do nothing. Kung ako ay hiwalay sa inyo, no? Sabi nga kung ako ay wala sa inyong buhay, kung ako ay hiwalay sa inyo, praise God, walang kabuluhan ang buhay ng tao kung wala ang Diyos sa kanya, kung wala ang buhay na iniaalok ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isang tao. Hallelujah. Maaring mayaman ka sa kaibigan. Maaring mayaman ka sa iyong buhay dahil meron kang mga ari-arian. Maaring mayaman ka sa iyong buhay dahil mayroong kang mga pangangailangan sa pang-araw at labis-labis at sobra-sobra pa ang iyong mga kayamanan sa mundong ito. Subalit kung wala naman ang Diyos sa iyo, walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng iyong yaman sa mundong ito. Walang kabuluhan ang buhay mo. Praise God. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay mayroong Kristong tinataglay sa iyong buhay, kahit na ikaw ay nakatira lamang sa isang barong-barong, sa isang simpleng bahay, sa isang bahay kubo, subalit kasama mo naman ang Diyos. Tandaan mo, yun ang buhay na ganap at kasiya-siya. Yung ikaw ay kumakain ng 3 beses sa isang araw at wala kang sakit at higit sa lahat, wala kang utang, yan ang buhay na mayaman. Praise God. Hallelujah. Tignan ninyo yung mga mayayaman sa mundong ito. Isipin ninyo, napakayaman nila, pero wala silang kapayapaan. Lagi silang may takot, lagi silang may mga alalahanin. Natatakot sila na baka bumaba ang mga stock exchange, natatakot sila na tumaas yung taas yung dollar, praise God. Natatakot sila na yung mga kayamanan nila ay maaring mawala sa kanila sa isang iglap. Lagi silang mayroong kinatatakutan. Anong klaseng buhay yon? Nakatira ka nga sa isang mamahaling subdivision, pero wala ka namang kalayaang kumilos at gumalaw sa sarili. Sa tuwing ikaw ay lalabas, may mga bodyguard ka. Meron kang mga gwardya. Ha? Maganda nga ang sasakyan mo, pero hindi ka naman makalabas ng mag-isa dahil kailangan pang meron kang bantay. Ha? Yung ba ang yaman ng isang buhay na mayaman? Buhay na may kasaganaan? Ha? Hindi po, mga kapatid. Ang isang simpleng buhay na mayroong kasaganaan at nagtataglay ng tunay na yaman, kapatid, kahit simple lang ang bahay mo. Basta't kumakain ka ng 3 beses isang araw, hindi ka nagkakasakit, at higit sa lahat, wala kang kautang-utang, yan ang buhay
naganap at kasiya-siya. Hallelujah! Yang mayayaman na yan, nakus, kapatid, nakalubog sa utang yan. Maniwala kayo. Amen? Hallelujah! Kaya sinasabi po rito mga kapatid, sa talatang ito'y maayos na nakaginawan ang buhay na hindi walang laman ngunit puno ng kapunuan. Buhay na hindi walang saysay ngunit kasiyasiya. Buhay na makabuluhan, masaya at kasiyasiya. Praise God. Paano natin susukatin ang masaganang buhay? Ha? Praise God. Ang sabi nga ni Pablo, dito niya iminungkay ang sagot. Dito sa Pilipos 1:21, anong sabi ni Pablo? Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For me, to live is Christ and to die is gain. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Ha? Praise God. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang. Dahil totoo po yan, no? Na kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, makikinabang tayo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. At sabi rito sa Pilipos 3:8, oo, walang alinlangan at binibilang ko ang lahat ng mga bagay ngunit kawalan para sa kadakilaan ng kaalaman kay Kristo Jesus na aking Panginoon, na para sa Kanya ay pinaghirapan ko ang pagkawala ng lahat ng mga bagay at binibilang ko sila bilang dumi upang makuha ko si Kristo. Praise God! Hallelujah! Sa Kapitulo 4, talatang 4 ng Pilipos, magalak ka palagi sa Panginoon at muli kong sinasabi magalak. At sa Pilipos 4:13, sabi niya, I can do all things through Christ. Through Christ. Sabi niya, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. So nakikita niyo ba yung kung anong mga katagang ginamit ni Pablo upang masukat ang masaganang buhay? Ito ay sa malalim na kagalakan na ibinibigay ni Kristo sa ating mga puso. Ang kapangyarihang ibinibigay niya upang mabuhay para sa Kanya at ang matalik na kaalaman tungkol kay Kristo at ang pag-unlad ng pagiging katulad ni Kristo sa ating buhay. Si Jesus ay namuhay sa pinaka-perpekto ang masaganang buhay na sino mang nabuhay. Sa pagkatuwid, kung ang ating buhay ay ganap na naaayon sa Panginoon, magkakaroon tayo at makararanas tayo ng masaganang buhay. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay, good morning po sa ating kapatid na Sister Marilyn Soribio at sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay. At ganoon din po kay Tatay Marino Soribio at kay Nanay Meding Soribio at kay Brother Obet at kay Dayan Soribio. At isang mapagpalang gabi naman po sa ating kapatid mula sa Canada na naman po kay Sister Rosemary de la Cruz. Isang mapagpalang gabi yan, Sister Rosemary, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At ganoon din po kay Edsol Cruz. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Brother Edsol Cruz, at sa iyong buong pamilya at buong sambahayan, ha? Praise God. So, mga kapatid, no? Ang mabuhay ng masagana sa makatuwid ay nangangahulugang mabuhay para kay Kristo at kasama si Kristo. Isang buhay na nakukuha ang lahat ng kagalakan, kapangyarihan at pag-ibig mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang masaganang buhay ay sinusukat sa mga tuntunin ng paglahok ni Kristo sa ating buhay. Si Kristo ang tunay na kayamanan ng buhay. Ito ang kahulugan ng Biblia. Sa isang buhay na tunay na pinagpala at isang buhay na natupad, yung fulfilled life. Hallelujah! Naranasan mo na ba ang masaganang buhay, kapatid? Ha? Hallelujah! Kung si Kristo ay nakatitiyak na nasa iyong buhay, mayroong kang masaganang buhay. Hallelujah! Ako'y nagtitiwala na lahat tayo ay naghahangad na magkaroon ng masaganang buhay. At lahat sa atin ay maaring magkaroon nito hanggat mayroon tayong Kristo sa puso natin. Praise God!
So, apat na po ito mga kapatid ha. Maging mayaman sa pag-ibig, maging mayaman sa pananampalataya, maging mayaman sa kaalaman, maging mayaman sa buhay. Pag sinabing mayaman sa buhay, ibig sabihin, mayaman ka kay Kristo. Dahil nasa iyo si Kristo. Dahil si Kristo ang tunay na kayamanan at magpapayaman ng ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Good morning. Good morning kay Brother Francis Ragasa at kay Sister Neng Ragasa. Praise God. At ganun din sa inyong mga kasama dyan, sa inyong mga apo, kina Goku, Goten at Gohan at kay Prishan. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. So, panglima, mga kapatid. Okay. Panglimang nais ng Diyos na pagyamanin natin sa ating mga buhay, ha? Ito po, mga kapatid, maging mayaman sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kayo ba'y mayaman sa gawain ng Diyos? Gaano kayo kayaman sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid. Ha? Gaano na karami ang inyong nabahagian ng ating programa? Nakapag-share na po ba kayo? Tandaan po ninyo sinasabi ng unang Korinto 15:58. Sabi rito, mga kapatid, kayo ay maging matatag, hindi nakikilos, palaging sagana sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong ang inyong pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Yung po palang ginagawa po ninyong pagsishare ng program natin, pag-host ng watch party, pag-aakay ng kaluluwa, sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi nawawalan ng kabuluhan. Hindi walang saysay. Yung inyong panunood, kapatid, hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Hallelujah. Praise God. Maging masagana tayo sa gawain ng Panginoon, lalo na habang tayo'y nabubuhay ng mas malapit at malapit sa oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kapatid, upang maging mayaman sa mga gawa ng Panginoon, dapat nating ipuhunan. Dapat na yung mamuhunan. Ano po ang ating ipupuhunan? Ang ating oras, talento, at kayamanan sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sabi ho ng Mateo sa 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw po muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na kailangan natin ay idadagdag ng Diyos sa atin. Praise God. Pangako ng Diyos yan, kapatid. Kung magiging mayaman kayo sa gawain ng Diyos, kung magagawa ninyong magbahagi palagi ng kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Tandaan ninyong kabilin-bilinan ng Panginoon sa Colosas 3:1 at 2. Sabi rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nanga sa itaas, huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. Set your affection on things above, not on things on earth. Praise God. Hallelujah. Pagyamanin natin ang ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. Paggamit po tayo sa Diyos. Napakasimple lang po ang pagpapagamit sa Diyos. Kung gusto ninyong mag-umapaw ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, nangangako ang salita ng Diyos sa atin. Kung uunahin natin ang kanyang kaharian, pagyamanin muna natin ang ating sarili sa pag-ibig. Pagyamanin muna natin ang ating sarili sa pananampalataya. Pagyamanin muna natin ang ating sarili sa kaalaman ng Diyos.
Pagyamanin muna natin ang ating sarili sa buhay na may kaganapan at kasiyasiya, sa buhay na mayroon tayong Kristo sa ating puso, at pagyamanin natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos. Kaya nga, di ba, mga kapatid, madalas akong naghahamon sa inyo kung gusto ninyong magpatotoo. Napakahirap ba na isaysay at sabihin ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Mahirap ho ba yun, mga kapatid? Maliban na lang kung walang ginawa ang Diyos sa inyo. Wala kayo talagang masasabi, pero ako'y naniniwala, araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Kahit na pinakasimpleng detalye lamang ng kabutihan ng Diyos, pwede po nating ipagpatotoo yan, kapatid. Praise God. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, tanong ng Panginoon, mayaman ka ba sa Diyos? Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po kay Maricel de Solok, Sagadraka. At ganoon din po sa inyong buong pamilya, Sister Maricel Sagadraka. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Hallelujah. Tulad po nito, sabi nga po ni Sister Eloy, ni Ate Eloy, nag-share po sa mga kamag-anak at mga kakilala po sa group chat, to God be all the glory. Yan po yung mga pagpapayaman sa gawain ng Panginoon. Kaya kayo, mga kapatid, magpayaman po tayo. Huwag yung ang kayamanang iniipon natin ay kayamanang hindi natin mabibit-bit sa langit. Kailangan po yung kayamanang iipunin natin, yung pagyayamanin po natin, mga kapatid, ay kayamanang makapagbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa ating Diyos na buhay. Para meron tayong super rich God. Kung hindi tayo yayaman sa mabubuting gawa, hindi tayo yayaman sa kanyang kaharian pagdating po sa mga gawain ng Panginoon. Kapatid, pagyamanin mo ang sarili mo. Gusto mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, pagyamanin mo ang sarili mo sa gawain ng Diyos. So, ito po yung 5 na nais ng Diyos na pagyamanin natin sa ating buhay. Ano po yun? Pagyamanin tayo sa pag-ibig, maging mayaman tayo sa pananampalataya, maging mayaman tayo sa kaalaman ng Diyos, maging mayaman tayo sa buhay, yung mayamang buhay na ganap at kasiyasiya, at maging mayaman sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Kumbaga, mga kapatid, wag lang tayong upo lamang at hayaang lumipas ang oras. No? Kundi punan natin ang araw-araw at bawat sandali ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa Panginoon. Maraming bagay na dapat gawin, may mga kaluluwang dapat maligtas. Kaya tayo ay itinatayo, o mayroon tayong mga dapat mga nangihina, na pinanlulupaypayan. Praise God. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, tayo'y pagtibayin niya at inahamon na maglingkod para sa Kanya. Bakit po? Bakit po? Dahil ang ani ay masagana at ang mga manggagawa ay kakaunti pa rin. Kaya marahil nais ng Panginoon na pakinggan mo ang salitang sinabi niya. No, doon sa mayamang batang pinuno, no? Ano po 'yung sabi ng Panginoon doon sa yung isang rich young ruler na lumapit sa Panginoon, no? Na gusto niyang makapasok sa karinang langit. Ano sabi sa kanya? Isang bagay lang ang may kulang sa iyo. Humayo ka, ibenta mo ang mayroon ka at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sabi niya rito, talikat pa sa ninang krus at sumunod ka sa akin. Praise God. Hallelujah. So yun yung hamon niya sa bawat isa sa atin. No, handa ka bang talikuran ng iyong yaman sa lupa upang sundin si Kristo at hayaang gamitin niya ang iyong buhay ng buong buo upang gawin ang gawain ng Panginoon? Handa ka ba, kapatid? Hallelujah. Praise God. Kaya itong mensaheng ito na tayo ay maging mayaman sa Diyos
ay mabuhay ang ating buhay hindi para sa ating sarili, ngunit para sa Diyos. Ito ay upang mabuhay ng isang itinalagang buhay na uudyok ng pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Praise God! At isipin natin, kailangan nating mamili kung sino at kung ano ang gagawin mo sa buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nais mo bang maging mayaman sa paningin ng Diyos o maging hangal sa paningin ng Diyos? Kung pipiliin nating maging katulad ng mayaman sa talinhagang ito at magsikap na maging yaman sa paningin ng mundo at gumawa ng mga plano na magtabi ng mga kalakal na masisiyahan ka sa loob ng maraming taon sa buhay na ito, kung gayon ikaw ay magiging hangal sa harap ng Diyos. Ngunit, kung pipiliin mong planuhin ang iyong buhay na umaasang mamamatay sa anumang oras at gumawa ng mga probisyon ngayon para sa buhay na magkakaroon ka pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng paglalaan ng ating buhay sa Diyos, sa gayon, tayo ay magiging mayaman sa Diyos kahit natawagin tayong hangal ng mundo. Sa madaling salita, nais ba nating maging mayaman sa mundo ngunit isang hangal sa Diyos, o mayaman sa Diyos ngunit isang hangal sa mundo? Alin ang pipiliin natin, kapatid, ngayong umagang ito? Praise God. Maging crazy sa world o maging crazy sa Lord? Hallelujah. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang Diyos natin ay mayaman. At nais niya, ako at ikaw, ay maging mayaman sa Diyos. Hallelujah. Mamili po tayo, kapatid. Ano ang pipiliin mo? Are you going to be crazy in the world? Or crazy in the Lord? Lapitan, tulong inaasahay, It is better to be crazy in the Lord than crazy in the world. Why? Kasi yung mga crazy sa world, sa mental hospital ang bagsak, while the crazy in the Lord, sa langit ang bagsak. Hallelujah. Good morning kay Sister Elena de los Santos ng San Nicolas, Bacoor, Cavite, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha? Sa bukas po mga kapatid, ang pag-uusapan po naman natin ay ang yaman ng Diyos. Ha? Gaano ba kayaman ng Diyos, Pastor? Gaya nga na sinabi ko po sa inyo mga kapatid, ang Diyos ay sobrang napakayaman. Super rich God. So yan po ang pag-uusapan natin bukas, yaman ng Diyos na gusto niyang ipamana sa bawat isa sa atin. So meron pa ho tayong ikatlong bahagi ng ating talakayan. Hallelujah! Sabi ni Sister Annalisa, ang pipiliin niya ay crazy in the Lord. Amen! Nalaga ni Jesus sa kasalanan. Kasi isipin nyo nga naman, pagka crazy in the world, abay, pangit ang labas. Sa mental hospital ang bagsak ng mga crazy in the world. While being crazy in the Lord, sigurado tayo sa langit ang bagsak natin. Amen! Hallelujah! So tayo po'y dadako po sa ating pong panalangin sa mga kahilingan. Babasahin po natin lahat po ng ating pong mga kahilingan ngayong umagang ito mga kapatid. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mga pangangailangan, ang Diyos po ang laging katugunan. Tandaan po natin palagi yan, ha?
Sasama natin sa panalangin sina Sister Mia Nonato at Bea Nonato, ganun din po si Brother Ronnie Atendido. At sama rin natin sa panalangin ang ating mga kapatid na sina Rupino Costales, Junior Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. Ganun din si Rowena, Red, Morgan and Connor Meriman, Mary Joy Mendoza at Kit Mendoza, Sheila May Arisa. Sama rin natin sa panalangin ang ating kapatid na si Brother Bob, yung kanya pong examen para bukas. Praise God. Purihin ang Diyos sa kanyang creatinine. Hallelujah. Na maging normal lahat ang kanyang magiging mga love words. Praise God. Sama rin natin sa panalangin si Marilyn Estonacto Foster, Romerico Dumlao, Romelito Valdez, Jutsi Yuson Lourdestan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda. Sama natin sa panalangin. Maging si Nanay Flordelisa Lopez at Reynaldo Lopez. At si Ma'am Guadalupe Labis, ganun din po si Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Beth and Ray Ramirez, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Eupremia Conje, at yung pong kahilingan ni Sister Lisa para sa kanyang anak na matanggap sa BTR do sa commercial. Praise God, hallelujah. At ganun din po si Ernie Perez, Ronald George Teodoro, at Nanay Remy Costales. Sama rin natin ang Skyhawk GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, ganun din po ang bookkeeping firm ni Sister Lily at Brother Albic Pangilinan, at ang car rental services ni Brother Fred Lopez at ni Brother Lloyd Nebres, ganun din po ang mga pambahay ni Sister Lily at ni Nanay Letty Ignacio. Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. At doon po sa may mga gusto pa hong ipanalangin, pwede pa hong ninyong i-PM para po maisama po natin sa panalangin, ha? Praise God. Manalig po tayo at sumampalataya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng katubunan at Diyos ng kasagutan. Hallelujah. Praise God. Ngayon na po, kapatid, ang katubunan at kasagutan, ang pangako ng Panginoon ay ngayon na po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In your name there is healing. In your name. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga nagpapasalamat po kami sa iyong banal na salita na amin pong tinunghayan. Na muli, O Diyos, ay nagbigay sa amin ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay, pananampalataya. At maging sa pagyaman namin, Panginoon, sa kaalaman. Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalan na amin pong nabanggit ngayong umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na pagpapala mo sa kalusugan po ni Brother Bob Atendido. Nawa, O Diyos, sa pagsalang niya sa kanyang mga pagsusuri, maging negatibo ang lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Ang resulta ay maging pabor para po sa kanyang kalusugan. Kaya naman dalangin ko, palutin mo po siya ng iyong kapangyarihan. Hayaan po ninyo, O Diyos, na dumaloy at kumilos sa kanya ang iyong kapangyarihan. Ganon din po, Panginoon, para po sa anak ni Sister Lisa na ngayon, O Diyos, ay kukunin para magkaroon ng BTR, Panginoon, sa isang commercial, O God. Naway makapasa po siya, Panginoon Diyos, upang sa gayon, sa ganong paraan, ay matugunan nila ang kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Inaangkin ko, Panginoon, ang iyong kabutihan ay dadaloy sa buhay ng aking mga kapatid na ito. Ganon din po, Panginoon, yung aming mga kapatid na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan, mga anibersaryo, dagdagan po ninyo ng marami pang taon at araw ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid na mayroong dinadalang kabigatan, mga matitinding sakit at karamdaman tulad ng cancer, tulad ng diabetes, sakit sa puso, mga nerves problem, mga kidney problems, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, inaangkin ko ang iyong makalangit na himala sa mga kapatid kong ito, O Diyos, na patuloy na pinahihirapan ng mga matitinding sakit. Ang
ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa kanila, ang kagalingan mo sapagkat sa iyong mga latay kami ay nagsigaling. Kaya naman ilapat po ninyo, Panginoon Diyos, ang kagalingan at himala, lalo na sa kanilang mga ugat na nagbabara, Panginoon Diyos. Alisin at tunawin ninyo ang lahat ng klase ng bukol, bara, o God, mga cancer cells sa katawan sa pangalan ni Jesus right now. In Jesus' name, we declare divine healing miracle, O God. Salamat po, O Diyos, maging sa kanilang mga kabuhayan, O God, na ngayon po ay kanila pong pinagyayaman, O God. Pagpalain ninyo ang mga trabaho, mga negosyo, anumang uri ng kabuhayan, Panginoon Diyos, na pinagyayaman at pinangangasiwaan ng iyong mga anak. Lord, maging kaagapay ka sa lahat ng kabuhayan ito. Ikaw ang Diyos na magpala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, Panginoon Diyos. Hayaan mong maranasan nila, Panginoon, ang iyong provision na walang hanggan, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ingatan po ninyo ang aking mahal sa buhay na nagtatrabaho sa Amerika, si Rochi Dalena, Panginoon Diyos, maging si Zaira at si Desmond, patuloy mo silang i-cover ng iyong kapangyarihan, malayo sila sa COVID-19 at sa kaguluhang nagaganap sa Amerika, Panginoon Diyos. Maging yung mga in-laws ko na mga frontliners sa iba't ibang panig ng mundo, sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa gitnang silangan. Lord, pagpalain ninyo maging ang buhay po ng Quinto family, Panginoon Diyos. O God, maging ang De La Cruz family, Panginoon Diyos, patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan at panganib ng buhay, maging sa mga sakit at karamdaman, ang Kalikdan family, ang Santos family, Panginoon, ang Sobre Peña family, ganon din po, Panginoon Diyos, maging ang Ramirez family, Panginoon Diyos. O God, maging si Emil Dalipe at ang kanyang buong pamilya, Panginoon Diyos, patuloy mo po silang ilayo sa anumang kapamakan, si Christ Mark Dalen at ang kanyang may bahay, Panginoon Diyos. Lord, takpan niyo po sila ng iyong banal na kapangyarihan. Maranasan nila ang iyong kabutihan, maging sa Kalikdan family, Panginoon, kay Sister Nemia, kay Sister Leia Rosas, Panginoon Diyos. Sila na sa ibang panig ng mundo ito, Panginoon Diyos. Patuloy kong pinagkakatiwala ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalusugan. Ikaw ang Diyos na handang laging tumugon sa aming mga panalangin sapagkat sa iyong pangalan ay mayroong himala. Sa iyong pangalan ay may kagalingan. Sa iyong pangalan, Panginoon Diyos, ay may katubunan ng lahat. O God, ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kagalingan, sa katubunan, sa mga himala, Panginoon Diyos. Salamat po ng marami. Dinadakila at pinupuri ka namin ngayong umagang ito. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos! Glory to God! Hallelujah! Amen! Praise God! Purihin ang Diyos! Alright! Salamat sa Diyos sa muli pagtatapos po ng ating gawain ngayong umagang ito. Lumipas na naman po ang isang oras na tayo ay pinagpala ng kanyang mga salita. Kaya shout out po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga host, sa kanilang mga watch party. Kay Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, ganun din po kay Romel Calinal. At shout out po kay Perly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Nel Francia Tiama, Wensena, Danny Chong, Jerry Dizon de la Rosa. At yan din kay Maria Baluaga Nacohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino, Emil Delipe, Nice Dominguez, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope at Boy Galang. And shout out din kay Glenda Aquino, Lizelle Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Parillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Alright, good morning po kay Sister Glory. At ganun din sa iyong asawa na si Brother Elias Glory at sa iyong mga anak. At shoutout din kay Nanay Esther Pagtakhan.
Ganon din po sa pamilya po ni Brother Fred Lopez, at ganon din po sa Mighty Gonzales, at lalong-lalo na kay Nanay Lethy Ignacio. Ni Jesus sa kasalanan. Laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi kanya. Okay, shoutout kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong mag-asawa. God bless you. Bueno, sa imig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam, at muli ay tayo'y sama-samang maglingkod sa araw ng bukas para po sa ikatlong bahagi ng ating pong tema o teksto na pinag-aaralan po natin ngayon, The Super Rich God. Hallelujah. Ang magiging hashtag naman natin bukas is How Rich Our God Is. Gaano kayaman ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bakit siya ay super rich God? Just lang magaling forever. Okay, praise God. Nawa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ang patuloy na maghari sa ating buong sambayan, at ganun din naman ang kanyang pagliligtas ay babaunin natin sa pang-araw-araw na ating pong paglalakbay, at ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay dumaloy sa atin upang tayo ay makapamuhay ng ganap at kasiyasiya. At huwag po tayong mag-aatubili na patuloy na lumulog at lumapit sa kanyang banal na trono upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Salamat po sa lahat ng mga nagpatuloy na nagpapadala ng kanilang mga love gift, mga tulong. Praise God. Pagpapalain po ng Diyos ang inyong pamilya. Ano po, kayo'y nagiging mayaman at sagana sa mga mabubuting gawa. At para naman po sa lahat ng mga kapatid na nais pong magpadala ng kanilang mga tulong para po sa ating pong church, praise God, hallelujah, kayo po ay pwedeng magpadala sa ating GCash account 0920-436-9922. Ulitin ko po, 0920-436-9922. At para naman po sa ibang mga kapatid natin na nasa ibang bansa, pwede po kayo magpadala through Western Union or anumang klase ng money remittance or mga bank transfer. Praise God. I-PM nyo lamang po ang inyong lingkod upang maibigay ko po sa inyo ang mga detalye. Purihin ang Panginoon Diyos. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye! Malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos. At yun nga pala sa mga kapatid natin na nais magpatotoo, nais pong magbahagi, kahit na hindi online, kahit i-PM nyo lang ako sa private message, babasahin ko po ang inyong mga patotoo, ha? Laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi kanya. You're welcome, Ate Elo. You're welcome.